tumagal ka man sa abroad, o kahit ilang years ka man dito, ang importante tuloy-tuloy ka pa rin, at hindi ka pa rin tumitigil sa mga pangarap. Kasi pag gusto mo talagang kumita, pag nakita mo yung isang opportunity na pwede kang kumita, i-grab mo talaga eh. Eh, ganun siya. Kaya ako naman sigurista. Ako yung nag-neutralize sa kanya. Oh, check mo muna yung company. Dapat before ka mag-go, dapat, ano mo na, na-check mo na ng at least kung legit ba yan, hindi. Pero matigas yung ulo. Kaya ako naman, negative na negative talaga dito. Promise. 100% negative na ang kanya. 1 year ako, bago nag-start dito. Pero nung nag-start siya, habang negative ako, kumikita na siya eh. Diba? Yung negative ko dati, pag nagka-resulta talaga isang tao, pwedeng mabaliktad yung paniniwala mo. Tama. From negative to positive. Kasi may resulta eh. Pero, Hindi naman talaga yung importante. Dapat may resulta eh. Kaya kung ikaw wala ka pang resulta, i-prove mo sa kanila. Kung negative man sila, pilitin mo magka-resulta. Kasi, sabi nga nila, na-reject ka man ng ilang beses, pinagtawan ka man, hindi mo na sila kailangan saktan para masaktan eh. Hindi mo naman sila kailangan sabihan para maniwala sila. Kasi, ang pinaka-importante rin, resulta na nagawa mo at nakita nila. Hindi naman ako nag-abroad para sa sarili ko. Nag-abroad ako para sa pamilya ko. Lahat ng effort ko, trabaho ko, gawa ko, resulta ko, para naman sa kanila and also sa future ko. So, majority, ganun din naman. So, kung pamilya nyo, anak mo, or single mom ka man, nag-iisa ka sa buhay, or broken hearted ka, okay lang yan. Di ba? Okay lang yan, kasi gano'n naman talaga ang buhay eh. Life is full of ups and downs. But the question is, paano mo i-handle kung nasa down ka? May tricks ka eh. You have to enjoy the ups and you have to have courage during the down. Ganun talaga ang buhay. Ang importante, tuloy-tuloy ka. And why imitate? Bakit nga ba hindi? Imitate ito eh. Yun yung nagbigay ng resulta sa amin eh. Ito yung nagbigay, tumulong sa amin, na pwedeng maabot yung mga pangarap namin dahil sa vehicle na to. Kasi kung titignan mo sa employment o sa negosyo, ano bang mas malaking kikitain doon? For sure, majority ng mga nag-success sa buhay, nasa negosyo eh. Maraming gustong yumaman, kumita ng malaki, di ba? Now, tanong ko, sa ginagawa nyo ba ngayon, sa trabaho mo, sa karir mo, may chance ba para yumaman ka? Kung wala, ito na ang imitate na pwedeng makapagpabago sa'yo. So with that,